Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jello. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Occidental. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa tahanan ng mga tiyuhin itong si Jello. Nasa Maynila ang mga magulang dahil doon ang mga ito nakahanap ng trabaho. Ilang beses na ding sinubukang kunin ng mga magulang ang binata. Ngunit ayaw nitong sumama. Mas gustong mamuhay sa probinsya kasama ng mga pinsan. Napamahal na din ito sa mga tiyuhin at tinuring na anak ng mga ito. Tapos na ng sekundarya itong si Jello. Wala naman itong balak magtuloy ng kolehiyo. Nakontento na ang binata sa mga nalaman mula sa paaralan. Jello, bakit ba ayaw mong magkolehiyo? Matalino ka naman. Isa pa't inaalok ka ng mga magulang mo na doon mag-aral sa Maynila. Bakit mas gusto mo magtrabaho sa bukid at magbantay ng kalabaw? Tanong ng tiyuhin ng binata na si Mang Densyo. Tiyo, di naman po kasi nasusukat yung kakayanan ng tao sa diploma eh. Para po sa akin, papel lang yung lahat ng yan. Ang totoong sukatan ng isang tao, yung diskarte nito sa buhay at karanasan. Kagaya po ninyo, ni hindi nga po kayo nakapagtapos ng sekundarya. Pero tignan nyo naman, kinikilala kayo ng mga kababaryo natin. Tugon ni Jello. Ang tiyuhin nito ang nagsisilbing kapitan ng baryo at kadalasan itong tampulan ng mga taong nangangailangan. Dahil na din sa medyo nakakaangat ito sa buhay. Malawak na lupain ang minana nito sa mga yumaong magulang. At dahil wala namang interes ang mga kapatid, pinili na lamang ni Densyo na pagtuunan ito ng pansin at palaguin. Dahil na din sa kasipagan, sila ang may pinakamalawak na tubuhan sa lugar. Nagmamay-ari din ng ilang truck na pinapabiyahe naman sa tuwing magbubukas ang sentral ng asukal sa lugar. Masasabing nakakaangat sa karamihan ang pamumuhay. Ito ang naging basehan ni Jello sa kaniyang naging prinsipyo. Masyado mo naman akong iniidolo, Jello eh. Oo, tama ka. Hindi nga basehan ng pinag-aralan. Pero alam mo ba sa panahon ngayon, ito ang tinitignan ng mga tao. Kung wala kang pinag-aralan, hindi ka makakahanap ng trabahong matino. Muling wika ng tiyuhin. Ngunit talagang umiral ang prinsipyo ng binata. Yun nga po yung isa sa pinakaayaw ko, tiyo. Mag-aaral ka ng kolehiyo sa loob ng 4 na taon. Tapos magpapaliping ka sa iba. Pasensya na, tiyo ah. Pero hindi po ganun yung pananaw ko sa buhay. Kaya ko naman pong kumita ng sarili kong pera nang hindi nangangamuhan. Tugon ng binata. Napailing na lamang ang tiyuhin sa mga dahilan nito. Ngunit napagtanto nitong may punto si Jello. Nakikita nito ang kakaibang diskarte ng binata. Mahusay ito sa pakikipag-usap sa mga tao. At minsan na niya itong napatunayan nang utusan ang binatang ibenta ang kanilang kalabaw. Jello, pwede bang ikaw na ang pumunta sa bayan para ibenta itong kalabaw natin? Nag-aantay na kasi doon yung bibili at may pagpupulong akong dadaluhan sa baryo. Darating kasi yung mayor at kailangan kong humarap. Hindi naman nagdalawang isip ang binata. Kaagad itong nag-ayos ng sarili. Dinala ang kalabaw sa bayan.
Pagkarating doon, hinanap ng binata ang taong bibili. Itinali nito ang kalabaw sa isang puno at naglakad-lakad. Ilang sandali lang ay nakita nito ang isang lalaking may hawak na papel. Lumapit ito sa kalabaw. Maigi itong siniyasat habang tumitingin sa hawak na papel. Mawalang galang na po manong, pero kayo po ba yung bibili ng kalabaw? Ako po pala si Jello, yung pamangkin ni Densyo. Kagad namang nag-angat ng tingin ng lalaki at nagsalita. Ikaw pala ang pamangkin ni Densyo. Oo, ako nga bibili ng kalabaw niya. Napag-usapan na namin ang halaga. At siguro nasabi na din niya sa'yo kung magkano. Tugon ng lalaking nagngangalang Cesar. Bago umalis, binalaan ng tiyuhin si Jello na mag-iingat sa lalaking bibili ng kalabaw dahil napakatuso nito at magulang pagdating sa pera. Ang totoo, walang nabanggit sa akin si Tio Densyo eh. Magkano po ba yung napag-usapan nyo? Ngunit ang totoo, alam niya kung magkano ang napag-usapan nilang halaga. Ganun ba? 10,000 ang napag-usapan namin ng tiyuhin mo. O bakit? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Sinabi naman po kaso mukhang mali po yata yung presyong binigay ninyo. Sige po, uwi na lang po ako ha. Tama ang presyong sinabi ng lalaki. Ngunit napagtanto ni Jello na masyado itong mababa kung pagbabasehan ay ang kalidad ng kalabaw. Siya. Sige, kukunin ko ng 15,000 yan. Amin na, eto ang pera. Napangiti si Jello. Dali-daling inabot ang pera mula kay Cesar. Matapos ay kagad na itong umuwi. Pagkarating sa tahanan, nakita ng binata ang tiyuhin. Nakaupo sa sala at tila hindi maipinta ang muka. O Tio Densyo, bakit parang ang laki ng problema mo? Siya nga pala, naibenta ko na yung kalabaw at heto yung pera oh. Nagulat ang tiyuhin dahil sobra ito sa napag-usapang halaga ng kalabaw. Sobra ito ah. May ginawa ka na naman ano? Wala naman po Tio, pero maiba ko. Bakit pala hindi maipintay ang itsura mo kanina? Napailing na lamang ang tiyuhin at muling nagsalita. Hindi mapigilan ang gusto ng alkalde. Pinapaalis niya ang lahat ng mga naninirahan malapit sa ilog dahil sisimulan na ang pagpapatayo ng pabrika doon. Maraming tao ang mawawala ng tahanan at wala man lamang akong magawa. Naturingan pa naman akong kapitan. Napangiti si Jello sa sinabi ng tiyuhin. Tinapik ito sa balikat at muling nagsalita. Hay nako Tio, nakalimutan mo na yata kung ano yung totoong dahilan kung bakit ka naging kapitan dito sa baryo. Alam natin pareho na hindi dahil sa yaman kung bakit ka pinili ng mga tao. Biglang nag-angat ng tingin si Densyo. Hindi nito inaasahan na sasabihin niyo ng pamangkin. Matagal na panahon na din ang nakalipas, Jello. Hindi ko na alam kung makakaya ko pang gamitin ang mga natutunan ko kay Lolo Roman. Tio, hindi naman po nawawala yung kaalaman nyo. Kailangan mo lang alalahanin kung sino ka bago ka pa naging kapitan. Maliban sa pagiging kapitan, kilala si Mang Densyo bilang isang mahusay na manggagamot. Dati din itong nangangalap ng mga anting-anting at mutya na siyang ginagamit sa panggagamot at pakikipaglaban. Minsan din naging bahagi ng hukbong militar ng bansa at sa pamumuno niya, nagawa nilang talunin ang hukbo ng mga rebelde sa kanilang lugar.
Pinag-isipan itong mabuti ni Mang Densyo habang nakaupo sa kanyang higaan. Pinagmamasdan nito ang ilang kagamitang itinabi. Noong nagpa siya ng magretiro sa panggagamot, muling nanariwas sa isipan nito ang mga panahong ipinagtatanggol niya ang baryo laban sa mga mapang-aping tao at maging sa mga elementong nais sumira ng kanilang kapayapaan. Naisip nito na kawalang hustisya ang gustong mangyari ng alkalde ng lugar dahil inaapakan nito ang karapatan ng mga taong naninirahan sa kanilang baryo. Kinabukasan, maagang nagising si Jello. Laking gulat nito dahil nakita niyang nagpapapawis ang tiyuhin sa bakuran. Suot-suot nito ang medalyon at ang mga mutya. Kinahapunan ay nakita naman ng binatang nakaluhod sa harapan ng altar si Mang Densyo habang nag-uusal ng mga pondo at nagpapakain ng dasal sa kanyang mga gamit. Sa susunod na linggo, darating na ang mga tauhan ni Mayor. Sisimulan na nila ang pag-iba sa mga bahay doon sa Pangpang. Kailangan ko silang pigilan. Nung mga sandaling yon, naroon din si Jello at ang pinsan nitong tawagin na lang natin sa pangalang Udong. Tutulong po kami, tiyo. Hindi mo kayang harapin yung napakadaming tauhan ni Mayor. At panigurado, may dala silang mga baril. Hindi, Jello. Mapapahamak lang kayo. Magtiwala ka sa akin. At kung talagang gusto mong makatulong, dumito ka lamang sa bahay ha. Bantayan mo muna ang mga alaga nating hayop. Natuwa si Jello. Muli niyang nakita ang tiyuhin na nagiging aktibo sa lihim na karunungan. Ilang araw ding naging abala ang tiyuhin para sanayin ang sarili. Hanggang sa dumating ang araw ng pagpunta ng mga tao ng alkalde. Maagang nagpunta si Densyo sa lugar. Kinausap ang mga taong umalis at kagad namang sumunod ang mga ito. Mag-isang naiwan ang kapitan sa lugar. Hanggang sa bandang mga 9:00 ay nagdatingan ang mga truck at kagamitan. Marami-rami din ang mga taong inupahan ng mayor para paalisin ang mga mamamayan. Nanatili sila sa lugar upang manood sa mga mangyayari. Ibinigay ng alkalde ang hudyat para simula ng pagwasak. Ngunit kagad itong pinigilan ni Densyo. Anong ginagawa mo, Kapitan? Hindi ba't naipaliwanag ko na sa inyo ang mangyayari? Bakit mo ba pinipigilan ng mga tao ko? Napagtanto ko lang, Mayor, na wala kayong karapatang sirain ang mga tahanang nandito dahil pag-aari nila ang lupaing ito. Nakapangalan sa kanila ang titulo ng mga lupa rito at hindi nyo yun pwedeng baliwalain. Ngayon pa talaga lumabas ang tapang mo, Kapitan Densyo. Hindi mo ba nakikita ang mga taong ito? Binayaran ko lahat sila para dispatsahin ng sino mang pipigil sa aking plano. Kaya kung ako sa'yo, tatabi na lamang ako at manonood. Isa pa, ikaw din naman ang makikinabang nito balang araw. Ngunit nanlaki ang mga mata nito sa sinagot ni Densyo. Pasensya na, Mayor, pero hindi ako natatakot sa mga tauhan mo. Kaya siguruhin mo lang na sapat ang binayad mo sa mga taong yan para magbuwis sila ng buhay rito. Dahil hindi ako mangingiming pugutan ng ulo ang sinumang lalagpas sa guhit na ito. Wika ni Densyo, sabay hatak sa lubid na ginawa niyang barikada. Abat talagang napakatapang mo. Palibhasa hindi mo ko kilala. Kaya ganyang ka umasta. Binunot ni Mang Densyo ang itak. Naglakad palapit sa lubid. Itinutok ito sa mga tauhan. Sabay sabing,
Sino sa inyo ang gustong mauna? Wala ni isa sa mga tauhan ni Mayor ang nangahas na humakbang dahil kilala ng mga ito si Densyo. Ano ba? Wala bang susunod sa utos ko? Binayaran ko na kayo. Mga walang kwenta! Tumawa ng malakas si Densyo at muling nagsalita. Alam mo ba kung bakit hindi sila sumusunod sa'yo? Dahil kilala nila ako. Palibasa, dayo ka lamang sa lugar na ito Kaya hindi mo ko lubusang kilala. Ngayon bibilang ako ng 10. At sa oras na matapos akong magbilang at nandito pa rin kayo, pasensyahan na lamang tayo. Biglang nagsipulasan ang mga tao. Iniwan ang mga truck at kagamitan sa lugar. Nagtakbuhan naman ang mga taong bayan para sana sirain ang mga ito. Ngunit pinigilan sila ni Densyo. Sandali lang mga kasama. Hindi pa ito tapos. Magsipasok kayo sa inyong mga tahanan. Kunin ang mahalagang mga gamit at pumunta kayo sa aking bahay. Ligtas kayo roon. Siguradong magpapadala ng mga armadong tao si Mayor. Dali-dali namang nagsipagkilos ang mga tao. Pumunta sa tahanan nito. Laking gulat ni Jello nang makita ang mga taong papasok sa kanilang bakuran. Nagtanong ang binata kung ano ang nangyayari at kagad namang kwento ng mga ito ang sitwasyon sa pangpang. Dali-daling pinuntahan ng binata ang tiyuhin. Nakita itong nakaupo sa kapirasong putol na punong kahoy. Mag-isa lamang ito sa lugar. Ilang sandali pa ay natanaw nito ang napakadaming sasakyang paparating. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kabisera ng baryo upang balaan ang isa sa mga kaibigan ng tiyuhin. Manong Elmar, mabuti at naabutan ko kayo rito sa mabuyan ninyo. Si Tio Densyo po, naroon sa pangpang para salubungin yung mga tauhan ni Mayor. Si Mang Elmar, isa naman sa mga kagawad ng baryo, malapit na kaibigan ni Densyo. Kagaya din niya ito na isang antingero. At talagang itinuloy ni Mayor ang sinasabi niya. Sandali lang. Kukuha lamang ako ng armas. Mabilis itong pumasok sa tahanan. Kinuha ang kanyang ginunting. Matapos ay dali-dali itong tumakbo papunta sa pangpang upang samahan ang matalik na kaibigan. Pagkarating doon, nakita nila Jelong nakatayo na si Mang Densyo sa harapan ng mga taong may dalang baril. Densyo, anong problema rito? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan sa plano mo? Hindi na kita inabala pa. Alam ko na nanahimik ka na Pero teka, sino naman ang nagsabi sa'yo? Di ang pamangkin mong si Jello. Ayon, bumalik na sa bahay ninyo. Marami raw tao doon ngayon Nagsanay sa ilalim ng iisang maestro ang mga ito at masasabing halos magkapantay lamang ang kakayanan pagdating sa lihim na karunungan. Hindi ko pwedeng hayaan na apak-apakan na lamang ng mayor na ito ang karapatan ng mga tao rito. Hindi niya pag-aari ang lupain sa lugar na ito. Alam mo yon, Elmar. Kaya hindi ako pwedeng tumunganga na lang. Alam ko, Kapitan. Kilala kita. Kaya nga ako nandito kahit ako naman, ayoko ding maaapi ang mga kababaryo natin. Kaya kung ano man ang binabalak mo, kaisa mo ko. Ilang sandali pa, nagbabaan na sa sasakyan ang tauhan ni Mayor. Naglakad naman papunta sa barikada ang magkaibigan. Huwag niyo kaming takutin ang mga baril na yan.
Kung susugod kayo, simulan nyo na. Sigaw ni Mang Densyo sa mga tauhan ng alkalde. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang gumagalaw. Anak ng, wala ba kayong mga bayag? Akin na ang mga yan. Wika ng alkalde. Sabay agaw ng baril mula sa isa sa mga tauhan. Pinaputukan nito si Mang Densyo. Tumawa ng malakas ang mayor dahil natumba si Densyo at hindi na kumikilos. Mayor, ano po bang nakakatawa? Bakit parang nanalo kayo sa sugal? Biglang natigilan sa pagtawa ang mayor nang makitang kumilos ang paa ni Densyo. Unti-unti itong bumangon. Aray ko! Hindi na yata sanay yung katawan ko sa tama ng bala. Masakit na eh. Wika ni Densyo habang kinukuha ang dumikit na bala sa katawan. Nanlaki ang mga mata ng mayor dahil imbis na bumaon ang balinis ng bala, nayupi lamang ito. Anong klaseng demonyo ka? Bakit hindi ka tinatabla ng bala? Nagsimula na ding magsipag-atrasan ang mga tauhan nito at ang ilan ay tuluyan ng tumakbo. Sa palagay ko, Mayor, kailangan mo munang manaliksik tungkol sa amin. Halatang wala kang kaalam-alam sa naging kasaysayan ng baryong ito. Ngunit imbis na makinig, muling nagpaputok ang alkalde. Sa pagkakataong yun, si Elmar ang sumalo ng mga bala at lalo pang ikinagulat ng mga kalaban nang makitang naghihilom lamang ang sugat ng lalaki. Alam nyo, nagsasayang lang kayo ng oras, Mayor. Kaya pakiusap, dalhin na ninyo mga taong yan palayo sa baryo ko. At wag na kayong babalik. Hindi na makakilos ang mayor. Tila inatake pa ito sa puso. Inalalayan ito ng isa sa mga tauhan at dinala sa sasakyan. Bagaman tuluyang napaatras ang mga kalaban, alam ni Mang Densyo na babalik pa ang mga ito. Mukhang natakot mo ng husto si Mayor ha. Hindi pa din pala kumukupas ang lihis bala mo. Balik ka, kaibigan. Medyo nanghihina na ako. Mabuti na lang at umalis na si na Mayor. Dahil isang tama na lang ng bala, siguradong tatabla na ako. Hindi na ako kagaya ng dati, Elmar. Medyo tumatanda na din kasi ako. Bakit hindi mo na lang ipamana sa mga anak mo ang kakayanan mo? Kailangan ng isang taong magpapatuloy ng sinimulan mo rito, Densyo. Nabagtanto ni Densyo na tama ang sinabi ng kaibigan. Ngunit wala ni isa sa mga anak nito ang nagkaroon ng interes na mag-aral ng lihim na karunungan. Nang mga sandaling yun, lingid sa kalaman ng dalawang matanda na nakikinig sa kanila si Jello. Tiyo Densyo, pasensya na po kayo pero hindi ko sinasadyang madinig yung usapan niyo ni Mang Elmar. Ang totoo, matagal ko na pong gustong matuto. Pero natatakot po ako magsabi sa inyo dahil baka hindi kayo pumayag. Nagkatinginan ang dalawa. Sa pagkakataong yun, pakiramdam ni Mang Densyo, biglang dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Sigurado ka ba, Jello? Hindi biro ang pagdadaanan mong pagsubok at tatapatin na kita. Maaari mo itong ikamatay kung sakali. Alam ko po yun, tiyo. Nasaksihan ko po yung pagsasanay ninyo. At baka nakalimutan mong dito ako lumaki. Kasama mo. Napangiti naman si Mang Densyo
Hindi ito makapaniwalang nasa tabi lang pala ang matagal nang hinahanap. O sige, basta wag kang magrereklamo ha. Tara na Elmar, kailangan na nating magpahinga. Maaga pang gigising itong estudyante ko. Anong estudyante mo? Hindi naman ako papayag na ikaw lang ang magbahagi ng kaalaman dyan kay Jello. Naku, mukhang magtatalo pa yata itong dalawang to. Mas maganda nga pong matuto ko sa dalawang guro. Kaya ayos lang po sa akin na turuan po ninyo ko, Mang Elmar. Kinabukasan, nagsimula ang pagsasanay ni Jello. Hindi naman ito naging mahirap para sa kanya dahil batak ang katawan ng binata sa pisikal na mga gawain. Ngunit ang kinatatakutan nito ay ang simula ng pag-aaral ng mga dasal. Dito kadalasang sinusukat ang tibay ng pag-iisip, maging ng espiritu. Eto Jello, pagkatapos mong tumakbo tuwing umaga, aralin mo naman ang mga dasal na ito sa hapon hanggang sumapit ang 6:00. Wika ni Mang Densyo habang inaabot kay Jello ang isang libreta. Napansin ng binata ang isang medalyon na nakaipit sa gitna nito. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil kaakibat noon ang medalyon ng infinito na pinaka-iniingatan ng tiyuhin. Teka tiyo, nakalimutan mo yatang kunin tong medalyon mo. Hindi Jello, sinadya kong ilagay ang medalyon ng infinito sa libreta. Panahon na para ipamana ko sa iyo ang isang yan. Tandaan mo, hindi biro ang taglay na kapangyarihan ng infinito. Susubukin ito ang iyong kaluluwa at pisikal na katawan. Sa oras na simulan mo ang debosyon sa medalyon. Isinuot ng binata ang medalyon at ng mismong oras na yun, naramdaman ni Jello ang kakaibang bigat ng enerhiya mula sa gamit. Bahagya pang napaluhod ang binata, ngunit kagad din naman itong nakabawi sa pagkakatayo. Oh, anong problema? Bakit parang nanghihina ang tuhod mo? Wala naman po tiyo. Naninibago lang po siguro ako. Wala itong kaalam-alam. Nakargado na ang medalyong binigay sa kanya ng tiyuhin at inaasahan ni Mang Densyo na maaaring hindi ito kayanin ni Jello. Ngunit laking gulat ng matanda nang makita ang binatang tumatakbo paakyat at pababa ng burol. Dali-dali nitong pinuntahan sa Elmar upang ibalita ang mga nangyayari. Anong sabi mo, Densyo? Sigurado ka ba? Wala pang debosyon si Jello. Bakit mo pinasuot sa kanya ang medalyon ng infinito? Hindi ko naman akalain na isusuot niya kagad yung medalyon. Pero mukhang maganda ang naging resulta ng ginawa ko dahil unti-unti nang nasasanay ang katawan ni Jello. Ngunit hindi naniwala si Mang Elmar, kaya nagpa siya itong puntahan ng binata. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakaupo si Jello sa ilalim ng puno habang nagbabasa ng mga dasal mula sa libreta. Napatingin ito kay Densyo na nooy nagkakamot ng ulo. Nako Densyo, kahit kailan ka talaga, hindi ka nag-iingat. Paano kung napahamak yung pamangkin mo? Lumapit ito sa kinauupuan ng binata. Ngunit bigla itong napaatras. Naramdaman ito ang napakalakas na ribwelta mula kay Jello. O diba? Sa loob lang ng isang araw, nagawa niyang paganahin ng depensa ng infinito. Hindi na ako magugulat kung magagawa niyang magbato ng tigalpo gamit ang mga dasal. Naupo ang magkaibigan sa isang sulok
Habang pinagmamasdang nagsasanay si Jello, hindi pangkaraniwan ang bilis ng pagkatuto ng binata. Dito napagtanto ni Mang Densyo na noon pa man, pinag-aaralan na nito ang mga dasal. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, nagawang maperpekto ni Jello ang pamamaraan ng tiyuhin. Maging ang taglay na lihis bala ng medalyon ay nagawa na din itong buksan. Tila sinadya ng pagkakataong ihanda ang binata dahil kung kailan niya nakumpleto ang pagsasanay, saka naman bumalik ang mga tauhan ng alkalde upang ipagpatuloy ang sinimulan. Isang hapon, habang nagpapakain ng mga alagang manok, nadinig ni Jello ang ilang kataong nakikipag-usap kay Mang Densyo. Ayon sa mga ito, 2 sa mga tauhan ng alkalde ang nagpunta sa lugar upang balaan sila. At talagang walang kadala-dalayang si Mayor no? Sige na, ako na ang bahala. Sandali lang po, tiyo. Sasama po ko. Napalingon si Mang Densyo sa pamangkin at napagtanto nito. Panahon na para subukan ang kakayanan ng binata. O sige, walang problema. Basta wag ka lang haharang sa daan ko. Sige ba? Masaya to. Tuwang-tuwa ang binatang pumasok ng tahanan upang kumuha ng itak. Pagkarating sa lugar, nakita nito si Mang Elmar na nakikipag-usap sa mga tao. Nakatayo na ang barikada sa daan bilang paghahanda sa pagdating ng mga tauhan ni Mayor. Nakipag-usap din si Mang Densyo sa mga ito at muling pinakiusapan ang mga taong bayan na hanggat maaari, ilayo ang mga kabataan at kababaihan sa lugar. Kaagad namang sumunod ang mga ito, ngunit huli na. Dahil sa kalagitnaan ng paglikas ng mga tao, bigla na lamang may kung anong sumabog. Nanlaki ang mga mata ni Mang Densyo nang makita ang ilang sugatan. Ilang sandali pa ay natanaw nito ang grupo ng mga kalalakihang nagtatawanan. Ang ilan ay may hawak pang dinamita. Itigil nyo yan. Marami ang mamamatay sa ginagawa nyo. Pasensya na, kaibigan. Napag-utusan lang kami ni Berhel. Kaya kung ayaw niyong mamatay, magsipag-alisa na lang kayo rito. Tugon ng isa sa mga kalalakihan. Kaagad namang nakilala ni Elmar ang boses nito. Pag-iingat ka, Densyo. Kilala ko ang taong yan. Siya si Tomas. Walang kaluluwa ang isang yan. Ngunit hindi nagpatinag si Mang Densyo. Tomas ang pangalan mo, hindi ba? Pasensya na, pero hindi kami ang dapat umalis sa lugar na ito, kundi kayo. Muling naghagis ng dinamita ang grupo. Ngunit sa pagkakataong yun, nagawa itong saluhin ni Jello at ihagis sa ilog. Mukhang delikado nga ang mga taong to. Kailangan na natin silang mapigilan bago pa madagdagan ng mga mapapahamak. Walang pagdadalawang isip itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga kalaban. Sandali lang, Jello. Anak ng... Hindi na nagawang pigilan ni Mang Elmar ang binata. Kaya sumunod na lamang silang dalawa ni Mang Densyo. Hindi na nila nagawang magpatuloy dahil pinigilan sila ni Jello. Diyan na lang po kayo, tiyo. Kakaiba ang isang to. Nararamdaman ni Jello ang kakaibang aura mula kay Tomas. Oo, Jello. Kagaya natin meron din siyang kakayanan. Kaya kailangan mong mag-ingat. Ano sabi mo? Hindi mo tutulungan si Jello, Densyo? Hindi, Elmar.
Hayaan mo siyang subukan ng bago niyang kakayanan. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Masyado yatang malaki ang tiwala mo sa pamangkin mo. Oo, dahil nakita ko ang kaya niyang gawin. Hindi pangkaraniwang binata si Jello. Isa siyang bertudes, kagaya ng tatay ko, na may likas na kakayanang magpagada ng mga medalyon. Nagawa niyang magbato ng Tigalpo at rebelta kahit hindi pa siya nagsisimula ng debosyon. Kakaiba nga si Tatay Romar. Pero sigurado ka bang kagaya niya si Jello? Malalaman natin sa loob ng ilang minuto. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang si Jello naman, patuloy na nakatayo sa harapan ni Tomas na tila hinahamon ito. O ano, tatayo ka na lang ba dyan? Hindi ba may gagawin ka? Nakatulala lamang si Tomas. Hindi ito makapaniwala sa kung anong nakikita sa binata. Teka lang, ang buong akala ko si Densyo at Elmar lang ang magiging problema ko. Sabihin niyo kay Berhel, mula sa napag-usapan namin ng isa pang antingero. Matapos ay kagad itong tumalikod. Ngunit bago tuluyang makaalis, nag-iwan ito ng babala kay Jello. Hindi ko lang napaghandaan ang pagharap natin at ayoko na sanang maulit. Kaya sana sa susunod kong balik dito, hindi na mag-cruise ang landas natin. Ngunit hindi rin basta-basta nagpatinag ang binata. Pasensya na, pero kung tinatakot mo ako, pakigalingan. Dahil hindi ako natitinag sa mga banta mo. Bumalik ka kung kailan mo gusto. At sisiguraduhin ko sa'yo, hindi lang magkukrus ang landas natin, kundi isa sa atin ang babagsak. Matapos ay tuluyan ng umalis si Tomas. Laking pagtataka ng dalawang matanda sa naging reaksyon nito. Hindi nila akalain na tatalikod sa laban si Tomas. Sa ngayon, ligtas na ang mga tao, pero hindi ko alam kung kailan sila babalik. Hindi mo na dapat alalahanin yan sa ngayon, Densyo. Ang ipinagtataka ko, bakit umatras si Tomas? Hindi niya ugaling tumalikod sa laban. Maliban na lang kung talagang malakas ang makakatunggali niya. Natigil lamang ang pag-uusap ng dalawa dahil papalapit na si Jello. Tiyo, kilala niyo po ba yung taong yun? Oo, Tomas ang pangalan niya. Mag-iingat ka sa kanya, Jello. Dahil hindi pangkaraniwan ang kaalaman ng taong yon. Pinaghalong aral mula sa kanan at kaliwa. Hindi ko nga alam kung paano niyang nababalanse ang dalawang kakayanan. Pero isa lang ang alam ko. Kailangan mo na matinding karunungan para magawa ito. Matapos ang kaganapan, umuwi na ang tatlo. Pagkarating sa tahanan nila Mang Densyo, muli nilang pinag-usapan ang nangyari. Sa pagkakataong yun, pinaliwanag ng dalawang matanda ang tungkol kay Tomas. Ayon sa mga ito, dati nilang kasamahan si Tomas. Isa ito sa pinakatalentadong kasapi ng pangkat. Kagaya nila Elmar at Densyo, nagsilbi din ito sa militar. Ngunit hindi rin nagtagal ay kumalas ito sa hindi malamang dahilan. Simula ng araw na yon, hindi na nila muling nakita si Tomas. Gayon lang namin muli nakita ang taong yon. At hindi ko akalain na nagtatrabaho pala siya kay Mayor. Sa totoo lang, Jello, magiging malaking problema natin si Tomas. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit siya nakipagkasundo sa alkalde. Kilala ko si Tomas. Hindi siya basta nagpapabuyo sa pera.
Kaya napapaisip ako kung ano talaga ang kanyang rason. Hindi rin namang kilala ni Jello ang tao, kaya wala din itong maisagot. Ngunit isa lamang ang malinaw sa kanya. Sa oras na magtagpo ang landas nila ni Tomas, paniguradong isa sa kanila ang babagsak. Hindi ko din po alam, Tiyo pero tignan na lang natin sa susunod na magkita kami. Napangiti si Mang Elmar. Talagang determinado ang binatang makaharap sa isang labanan si Tomas. Medyo malalim na ang gabi na mga sandaling yun, kaya nagpa siya ng magpahinga ang binata. Ngunit habang nasa higaan, hindi nito maiwasang isipin ang sinabi ng tiyuhin. Ayos yun. Kombinasyon ng kaliwa at kanan. Mahirap yun pero hindi imposible. Wika ng binata ka sa sarili. Kinabukasan, maaga itong nagising. Hinanap niya si Mang Densyo at saktong nasa likod ito ng tahanan, nagpapakain ng mga baboy. Tiyo, may kilala ka bang may kaalaman sa kaliwa? Nanlaki ang mga mata nito dahil sa mga nadinig. Kaalaman sa kaliwa. Anong binabalak mo, Jello? Huwag mong sabihing plano mo ding pag-aralan ang karunungan sa kaliwa. Napangiti si Jello. Alam ng tiyuhin ang nilalaman ng isipan nito, kaya kagad niya itong inawat. Ngunit alam niyang hindi rin magpapapigil ang binata sa gusto nitong gawin. Hindi ba sinabi niyong kombinasyon ng kaliwa at kanan yung aral ni Tomas? Hindi naman naging imposible sa kanya yun. At kung ito lang yung paraan para matumbasan ko yung kakayanan niya, bakit hindi ko subukan? Jello, hindi mo alam ang sinasabi mo. Posibleng makuha ng kaliwa ang kaluluwa mo sa oras na magkamali ka at mawala sa balanse. Delikado. Alam ko po yun, Tiyo. Kaya hindi rin po ako susugal sa isang laro kung hindi ko alam na mananalo ako. Biglang natigilan si Mang Densyo sa sinabi ng pamangkin. Pamilyar sa kanya ang ganitong mga salita. Alam mo, Jello, para kang lolo Roman mo kung magsalita. Minsan naiisip ko, baka sumanib na sayo ang kaluluwa ng matandang yon. Pero kung determinado ka talaga, wala naman akong magagawa para pigilan ka. Puntahan mo si Mang Senyo. Nasa gawing dulo ng baryo ang tahanan niya. Nag-iisa lamang yon sa gitna ng palayan, kaya hindi ka mahihirapang hanapin. Tiyo, sino naman po si Mang Senyo? Basta puntahan mo na lang. Sa kanya mo na itanong kung sino siya. Mas mabuti siguro kung sasamahan niyo ako. Ngunit mariing tumanggi si Mang Densyo dahil may mahalaga itong gagawin sa baryo. Kaya naman pinili ng binatang puntahan si Mang Elmar. Ano ka mo? Pupunta ka kay Senyo. Sino ang nagsabi sa'yo? Noong una, ayaw pa nitong pumayag. Ngunit kalaunan ay nagawa din itong kumbinsihin ni Jello. O sige na, sasabahan na nga kita. Kahit kailan talaga tong si Densyo pahamak Sandali lang at mag-aayos lamang ako ng gamit. Ilang minuto pa, umalis na ang dalawa. Medyo may kalayuan din ang tahanan nito at kailangan mo pang dumaan sa pilapil bago marating ang pinakabakura ng matanda na punong-puno naman ng malalaking aso. Pagkarating nila sa bukana, kagad silang sinalubong ng 3 aso. Panay ang kahol na mga ito, kaya napalabas ng tahanan ang isang matanda. Tinatantsyang nasa edad 50. Mahaba at maputi na ang balbas. Kung titignan ay mukha itong monghe,
dahil wala na itong buhok at wala ding damit pang itaas. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Magandang umaga po, Tandang Senyo. May mga tanong lang po kami. Hindi na naituloy ni Mang Elmar ang sasabihin nang biglang lumabas ng tahanan si Tomas. Hindi ba ikaw din yung lalaking nakaharap namin sa pangpang? Anong ginagawa mo rito? Ako nga ang dapat magtanong sa inyo eh. Tahanan ko ito. Natural nandito ako. Nang mapagtantong magkakilala ang dalawa, kaagad dinawat na matanda ang mga aso at pinapasok sina Jello at Elmar. Paano kayong nagkakilala ng aking anak, iho? Mahabang kwento po, pero may usapan kaming dalawa. Ano, Tomas? Gusto mo bang ituloy na natin yung naudlot nating laban? Nanlaki ang mga mata ni Mang Senyo at Mang Elmar sa naging tanong ni Jello. Hindi nito akalaing hahamunin ng binata si Tomas. Yan ba ang dahilan ng pagpunta mo rito, binata? Ang totoo po, naparito ako para magtanong kung may nalalaman kayo sa mga aral sa kaliwa. Gusto ko lang pong matuto, pero mukhang kailangan kong ipagpaliban dahil may mas mahalaga akong kailangang asikasuhin. Tomas, hinahamon ka ng batang ito. Ano, tutunganga ka na lang ba? Kung talagang gusto mo. Sige, doon tayo sa bakuran. Tay, alam mo na ang gagawin. Kailangan walang ibang makaramdam o makakita ng mga pangyayari. Mahirap na at baka may madamay. Matapos magsalita, kagad lumabas ng tahanan si Tomas. Sumunod naman si Jello na pilit inaawat ni Mang Elmar. Hindi mo alam ang susuungin mo, Jello. Mapapahamak ka lang. Ngunit kagad ding natigilan nang bigla siyang lingunin ng binata. Tila biglang nag-iba ang aura ni Jello. Pamilyar ito sa kanya. Ngunit hindi matukoy kung kanino at saan niya ito naramdaman. Magkaharap na ang dalawa sa bakuran. Nanatiling nakatayo sina Mang Senyo at Mang Elmar sa isang sulok. Hindi ko kilala ang binatang ito. Pero may kung ano sa kanyang nagpapaalala sa akin sa isang tao. Ganon din po ko, Mang Senyo. Pamilyar sa akin ang aura niya. Pero hindi ko maalala kung kanino ko ito huling naramdaman. Nabaling ang atensyon ng mga ito nang biglang nakaramdam ng malakas na bugso ng enerhiya mula sa dalawang magkaharap. Nagsisimula na silang magkarga ng kanya-kanyang mga dasal. Hanggang sa tila naglahos sa paningin ng dalawang matanda ang mga ito. Hindi nila makita ang magkatunggali. Ngunit ramdam nila ang bawat pulso ng enerhiyang lumalabas sa tuwing magsasalpukan ang dalawa. Aba, hindi ko akalaing mararamdaman ko uli ang ganitong saya sa pakikipaglaban. Mabuti naman at muli kang nagbalik. Pasensya ka na kung pinag-antay kita ng matagal. Alibugha kong mag-aaral. Narinig ni Mang Senyo ang usapan ng dalawa. Dito unti-unting napagtanto na ang kaharap ng anak ay walang iba, kundi ang reinkarnasyon na matandang antingerong si Mang Roman. Hindi ito maaari. Nagbalik si Roman sa katauhan ng binatang yan. Ano sabi ninyo? Nagbibiro ba kayo, Mang Senyo? Imposibleng mangyari ang sinasabi ninyo. Ngunit nahinto ito sa pagsasalita nang madinig ang boses ni Mang Densyo. Tama ang sinabi ni Mang Senyo, Elmar. Matagal na din akong kinukutuban. Kaya ko hinayaan si Jello na tuklasin ang lahat patungkol sa lihim na karunungan para mapatunayan ko ang hinala ko.
Muli nilang ibinaling ang atensyon sa binata na pagtantong totoo ang kanilang mga hinala. Kapwa nakangiti ang dalawang magkatunggali na tila nasisiyahan sa kanilang ginagawa. Masaya akong makalaban ka muli, maestro. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga panahong iniwan mo kami. Wika nito habang patuloy na umaatake. Ganun talaga ang buhay. Kailangang may mawala at sa bawat pagkawala ay may kailangang pumalit. Patuloy ang pagpapalitan nila ng atake. Parehong biyasas espiritual at pisikal ang mga ito. Isang patunay na si Jello nga ang reinkarnasyon na matandang antingherong si Roman. Ilang sandali pa, nahinto na ang laban. Kapwa nakatayo na lamang si Jello at Tomas. Humahangos ang mga ito at halatang napagod. Masaya ako at hindi nagbago ang iyong kakayanan, Tomas. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ka nagpapagamit sa alkalde. Ipinaliwanag naman ni Tomas ang totoong dahilan. Ayon dito, nabalitaan niyang sina Densyo ang nakaharap na mga tauhan ni Mayor. Kaya pinili nitong makisali upang muling makaharap ang dating mga kasamahan. Ngunit hindi nito inaasahang makakatagpo sa lugar ang binatang si Jello na kalaunan ay napagtanto nilang reinkarnasyon ng kanilang yumaong guro. Wala kayong dapat ipag-alala. Hindi ako tumalikod sa aking adhikain, kagaya ng iniisip nyo. Kaya kaisa nyo ako sa pagtatanggol sa baryo. Hindi makapaniwala ang lahat sa mga nangyari. Bagaman may mga patunay, hindi pa din lubos maisip ni Mang Densyo na muling magbabalik ang kanyang ama sa katauhan ng pamangkin. Sa paglipas ng mga araw, hinarap ng mga ito ang grupo ni Mayor. Tuluyan ang nahinto ang pagnanais nitong angkinin ang lupain sa baryo nila Mang Densyo. Naging payapa na din ang kapaligiran dahil tuluyan nilang napababa sa pwesto ang kurakot na alkalde. Nanatili si Jello sa pangangalaga ng tiyuhin. Ngunit tinago ng mga ito ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng binata. Maraming natulungan si Jello. Niyakap nito ang pagiging manggagamot. Ito ay dahil sa tulong ng nagbalik na kaluluwa ni Mang Roman, ang matandang antingero. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.